Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng isa sa pinakamadali, super easy na merienda para sa inyong mga chikiting. Gagawa tayo ng kutsinta. At ito na po yung ating mga ingredients. 1 cup na all-purpose flour, 1 cup na cassava flour, 1/4 teaspoon na annatto powder, 1½ na brown sugar, 3 cups na tubig, at 1 tablespoon na lye or lihiya. So ito po yung lihiya, importante po ito na ingredient sa paggawa po ng inyong kutsinta dahil hindi po mabubuo yung inyong kutsinta pag wala po ito. Ito po yung nabibili sa merkado o sa palengke. Madali lang po bilhin yan. Ito po yung hanapin nyo, lihiya. Ito po ang lagayan yan para may guide po kayo. Para hindi po kayo malito pagbili po sa palengke. Mga tropa, mag-start na po tayo. Very easy lang po yung gagawin natin kahit po yung mga bata ay kaya pong gawin to. First po, maglagay po tayo ng isang bowl. And then, ilagay po natin yung ating brown sugar. Yan. Salain po natin yung ating flour. Okay. And then, ilagay na rin po natin yung ating cassava flour. Ang purpose po niyan, para hindi po siya magkaroon ng lumps. Okay. So, dahan-dahan na po nating i-strain. Yan. And then, i-will mix po natin para mag-combine po yung ating mga ingredients. After po na ma-well combine po natin, ilagay po natin yung ating tubig ng dahan-dahan. So yung lahat po ng mga ingredients na inyo po nakikita dito, ilagay ko po sa description box. Bisitahin nyo lang po doon para may guide po kayo sa inyong pagluluto. Ayan. I-whisk po natin hanggang matunaw po yung ating mga dry ingredients. So napakadali lang po ito lutuin kahit po yung mga bata po ay pwede nyo pong turuan dito. And then nilagay na po natin yung ating annatto powder. So ito naman po ang magbibigay sa kanya ng kulay. O yung iba ay naglalagay ng food coloring. So sa akin ay preferred po na gagamit po ako ng annatto powder para very natural. And then, ilagay na po natin yung ating lye or lihiya. So again, ito po ang isa sa pinaka-importanting ingredients dahil kung wala po ito, hindi po natin mabubuo yung ating kutsinta. Okay? So ihalo lang po natin dyan. So napakadali lang po, di ba? Wala pong komplikado po. As doon po na haluin nyo pong lahat ng dry and then isunod na po natin yung ating liquid and then i-mix na po natin hanggang mag-thoroughly na matunaw yung ating dry. Okay na po. At kailangan na po natin ng steamer para maluto natin ito. At of course yung ating molding. After po na mahalo po natin at matunaw na po yung mga dry ingredients, ito po yung ating sasalain sa pinong salaan para maiwasan po natin yung buo-buo at lumps. Okay. And then, ready na po ito. Kailangan na lang po natin ng pakulo ng tubig at steamer at molding para mabuo natin yung ating kutsinta. Ito naman po yung ating mga kailangan, mga gamit para makabuo po tayo ng ating kutsinta. First, yung ating steamer. And then, yung ating molding. Okay, nasa sa inyo po yan. Yung ginagamit ko po na molding ay yung plastic para hindi po siya manikit. Kahit po sa paggawa ng puto, ito po ang magandang gamiting molding kasi kahit hindi nyo na po pahiran ng oil,
ay hindi po siya didikit. Pero mas maganda rin po na pahiran natin ng konti para makasure po tayo. Ito na po yung ating molding, and then mayroon po tayo ditong oil. Para makasure po tayo na talagang hindi siya didikit, konting pahid lang po ang gawin natin. Huwag po masyadong i-over. Okay? Mga katropa, after po na malagyan na po natin ng oil yung ating molding, ito na po yung ating mixture. So, ang gagawin ko po dito, sasandok po tayo using ito po. May gumamit po ako nito pang sandok. Pwede rin po ilagay nyo po yan sa maliit na container and then ibuhos nyo na lang. So, maglagay po tayo. Huwag po natin masyadong punuin ang ating molding. Okay? Dahan-dahan na po. Yan. Mga 3/4 lang po ang igang. Yan. Ganyan lang po karami. Okay? Huwag nyo po masyadong punuin. So, ilagay na po natin dito sa ating steamer. Ito pang isa. So after po na malagay na po natin sa ating steamer, ito po ay ating i-steam into medium heat. Okay? 15 minutes po. Kailangan po, wag po kayo bukas ng bukas. Mag-time lang po kayo ng 15 minutes at sigurado pong mabubuo itong inyong kutsinta. So mga katropa, ito na po yung ating kutsinta. Nagpakulo na po ako ng tubig. So mas maganda po, talian po natin, lagyan natin ng malinis na cotton or katsa yung inyong takip po ng steamer para hindi po siya matuluan ng tubig. Gaya po ng paggawa ng puto, pag kumulo na po itong inyong tubig, pag wala pong ganitong tela ay mabubutas po itong inyong kutsinta. So again, tagalin na po natin. Medium heat lang po ang gagawin natin. Isa lang natin ito ng 15 minutes. After po na matakpan natin, huwag nyo na po itong buksan. Yan. So mag-set na po tayo ng 15 minutes into medium heat. So yan, nag-time na po tayo. After 15 minutes po ay titingnan natin yung ating kutsinta na isinalang kanina. After 45 minutes, so ito pala, pag ito yung ginamit nyo na molding, yung maliit, nasa 15 to 20 minutes lang po ang inyong cooking time. So since ito po yung aking ginamit, medyo malaki po siya, large. So inabot po siya ng 45 minutes. So depende po sa inyo kung ano pong gusto nyo pong gamitin. 20 minutes, ito naman 40 to 45 minutes. So tingnan natin after 45 minutes. So ayan na po mga katropa, malalaman natin yan kung luto na po ba siya. Toothpick po. Tusukin na natin sa gitna and it will come out clean. Ayan. So sometimes may makikita pa po kayong kulay dyan. Tubig na lang po yan kasi pag lumamig po yung ating kutsinta ay magsisit in na po siya. Doon na po mabubuo. Okay. So yung lihiya pala, yan po ang trabaho niyan para kumunat siya. So kung wala pong lihiya, kahit po steam nyo po yan ng 3 oras ay hindi po yan mabubuo. So tanggalin na po natin dito and then iset aside po natin. Okay. Huwag po kayong magtaka kung medyo may tubig po siya sa taas kasi sometimes moist na lang po yan. Pag lumamig po itong ating kutsinta ay magsisit in na po yan. Okay. So after po, i-rest po natin ito hanggang sa tuluyan po siyang lumamig. Itabi muna natin to. So ito naman po yung ating kaninang mixture. So bago po kayo maglagay ng pangalawang salang, haluin po natin ito kasi ito po ay tumitining. Tingnan nyo po, bumababa po yung mixture niyan sa ilalim, tumitining po siya. So kailangan po haluin natin ito ulit. Yan, katulad ng aking ginagawa at ilagay po natin, ulitin lang po natin kanina yung ating ginawa. Isa lang na po natin ito. Ito po, second batch na po to.
So mga katropa, after po mga siguro ito pinalamig ko 10 to 15 minutes. Ayan po, tuyo na po siya. Wala na po yung tubig kanina before po natin tinanggal sa steamer. So ang gagawin natin dito, gawin muna natin ng toothpick paikot, and then slide po natin ng, pwede po natin yung ganyan, slide natin ng dahan-dahan. Yan. Tingnan niyo po. Perfect po ang pagkakagawa natin. Same din po yung gagawin natin. Same procedure. Yan. Slide natin ng dahan-dahan. So maganda po yung molding nyo. Plastic. Compare po sa iba. Gumagamit mo ng aluminum. Yan. Ito na po yung unang nating batch kanina. So may nakasalang pa po tayo. Ayan. So para po sa ating toppings, ito po, nagpakayod pa ako ng niyog. So mas maganda daw piliin nyo yung hindi masyadong dry o hindi masyadong matandang niyog para medyo hindi po siya dry at medyo juicy pa po siya. So yung iba ginagamit dito is yung dulce de leche. So kung gusto nyo po kung gusto nyo po makita, mayroon pa po ako sa YouTube channel ko ng dulce de leche kung paano po ginagawa. Bumili lang po kayo ng condensed milk and then pakuluan nyo po ng 45 minutes at mag-iba po yung kulay nun. Okay. So since ito po yung ano natin, yung ginawa po natin dito, ito. Ilagay na po natin yan sa taas. Yan. Niyog lang po. Ito gusto ko kasi talaga nga palaman dito o yung toppings niya is yung niyog. Okay, yan. Depende po yan sa inyo kung ano po pong gusto nyo ilagay dito. Yan. And then, ito po, malinis po yung kamay ko ha. Ako naman pong kakain ito. Yan. Kain pa tayo. Tama-tama lang po yung lasa. Yung texture niya maganda. Sundan nyo lang po yung recipe na binigay ko po sa inyo. At sigurado po mag-i-enjoy kayo. Lalo na po yung mga kids. So ito po si Chef Angel. Nagsasabi po sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless.